Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, November 11, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Martin of Tours. Si San Martin ay isang sundalong naging santo. Kilala siya hindi lamang sa kanyang tapang sa labanan, kundi sa kanyang malasakit at pananampalataya. Hiniwa niya ang kanyang kapa upang ibigay ang kalahati sa isang pulubi. At doon niya natagpuan si Kristo. Ipinapaalala sa atin ng kanyang buhay na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa sandata, kundi sa pusong marunong magmahal at magmalasakit. Habang ating ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan, inaalala rin natin ang ating mga kababayang tinamaan na mga bagyong Tino at Juan. Marami ang nawalan ng tahanan, mga mahal sa buhay at kabuhayan. Nariyan din ang mga sundalo, rescuers at volunteers na patuloy na naglilingkod sa gitna ng baha at putik. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mensahe ng pag-asa at espiritual na katatagan, ang liwanag na patuloy na tumatanglaw. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 2, verse 23 to chapter 3, verse 9, sinasabi ng Aklat ng Karunungan, nilikha ng Diyos ang tao para sa walang kasiraan at ang mga kaluluwa ng matuwid ay nasa kamay ng Diyos. Hindi tayo nilikha para sa pagkawasak o kawalang pag-asa. Tayo ay nilikha para sa buhay, pag-ibig at pag-asa. Kahit bumagsak ang bahay o banta ang kaligtasan, hawak pa rin tayo ng Diyos. Sa mga sundalo at rescuers na walang kapagurang tumutulong, ito ay paalala. Ang inyong paglilingkod ay banal. Ang bawat buhay na naililigtas, bawat kamay na itinataas sa pag-alay ng tulong, ay tanda ng Diyos na patuloy na kumikilos sa gitna ng unos. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa katawan, kundi sa pananalig na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 17, verses 7 to 10, tinuruan tayo ni Jesus ng tunay na kababaang loob. Kami ay mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. Ito ang diwa ng tunay na katatagan ng Espiritu. Ang maglingkod hindi para sa papuri, kundi dahil ito ang tama at banal. Sa mga sundalo at responders na patuloy na nagliligtas ng buhay sa kabila ng pagod, gutom at panganib, ipinapakita ninyo ang ganitong uri ng paglilingkod. Sa mga mamamayang nag-abot ng tulong o panalangin, kayo rin ay bahagi ng kabutihang ito. Kahit bumigay ang mga dike o flood control, kahit bumagsak ang mga infrastruktura dahil sa katiwalian, nananatiling matatag ang puso ng bayan sa paglilingkod ng may malasakit. Ang kababaang loob at pananampalataya, ang sandata laban sa takot, pagod at kawalang pag-asa. Ang ginawa ni San Martin, ang paghati ng kanyang kapa sa isang maralita, ay hindi simpleng kabutihan. Isa itong tanda ng pagkakaisa at malasakit. Para sa ating mga sundalo at pamilya, tinuturuan niya tayo na ang tunay na tapang ay malasakit at ang tunay na lakas ay pananampalataya. Hindi man natin mapigilan ang bagyo, maaari nating harapin ito ng magkasama. May puso at may Diyos. Ang trahedya ng mga bagyo ay nagbubunyag hindi lamang ng kahinaan ng ating mga istruktura,
kundi pati ng mga sugat ng lipunan, katiwalian, kapabayaan, at kakulangan ng malasakit. Ngunit sa kabila nito, muling sumisilang ang pag-asa sa bawat sundalong nag-abot ng tulong, sa bawat voluntaryong nagdarasal, sa bawat komunidad na nagtutulungan, sa mga puso na nagmamahal. Muling nabubuhay ang Diyos. Kaya sa lahat ng nagdurusa, sa mga pamilyang nawalan, sa mga sundalo at volunteers na patuloy na naglilingkod, hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Ang unos ay maaring wasakin ang tahanan, ngunit hindi nito kayang wasakin ang pananampalataya. Tayo ay nilikha para sa buhay, hindi sa kawalan, para sa pag-asa, hindi sa takot. Sa bawat pagkilos ng kabutihan at bawat panalangin tapat, pinatibay natin ang ating diwa bilang isang bansa. Kung manatili tayong mapagpakumbaba, mapagmalasakit, at matapat gaya ni San Martin, magiging tagapagdala tayo ng liwanag ng Diyos sa gitna ng dilim ng unos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng buhay, pag-asa at lakas. Sa paggunita namin sa kapistahan ni San Martin, inialay namin sa iyo ang aming mga sundalo, rescuers, at lahat ng pamilyang apektado ng bagyong Tino at Uwan. Palakasin mo sila sa pagod. Bigyan ng liwanag sa gitna ng dilim at pusong puno ng pananampalataya at malasakit. Pagpalain mo ang mga naglilingkod sa gitna ng panganib, ang mga humahakbang sa baha, nagbubuhat ng sugatan at nag-aalay ng pag-asa. Aliwin mo ang nagdadalamhati at ibalik ang pag-asa ng mga nawalan. Gamitin mo kaming lahat bilang iyong mga instrumento ng pag-ibig at pagkakaisa upang sa kabila ng unos, mananatiling buhay ang iyong liwanag at kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.